Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Isang araw sa isang magandang nayon na nakatago sa loob ng gubat, may isang bahay na matagal nang iniwan. Ang mga bintana nito ay durog, ang mga pader ay natatakpan ng halamanan, at ang bubong ay nalulusaw sa bigat ng pagkapabaya. Nagbulong-bulungan ang mga taga-nayon tungkol sa isang nakapanghihinaawang kasaysayan na may kaugnayan sa bahay na nagsasabing, sumpa ng multo ng dating may-ari nito, isang matandang nahihibang na namatay sa misteryosong mga pangyayari. Madalas na ang kuryosidad ay mas higit pa sa katapangan, kaya't isang grupo ng mapangahas na mga teenager ang nagpasyang galugarin ang iniwang bahay, isang gabi ng may buwan. Armado ng mga flashlight at nerbyosong tawanan, sila ay pumasok sa loob. Ang kanilang mga yapak ay nag-echo sa mga walang laman na pasilyo. Habang sila'y naglalakad patungo sa loob ng bahay, ang hangin ay lumalamig at isang pakiramdam ng kaba ay sumapi sa kanila. Ang mga anino ay sumasayaw sa mga pader at ang mga kakaibang ingay ay nag-eeko mula sa dilim. Ngunit nilampasan nila ang kanilang mga takot, inuugnay ang nakakabahalang atmosfera sa kanilang masyadong malikot na imahinasyon. Ngunit unti-unti nang nawala ang kanilang tapang, nang sila ay makarating sa entresuelo. May mga kupot ng gagamba na nakasabit sa mga durungawan na nagmumukhang kurtina, at may isang sinaunang baol na nakalagay sa isang sulok na tatakpan ng alikabok. Habang sila'y lumalapit, biglang namutla ang hangin, at ang takip ng baol ay umiingit na nagbukas ng kusa. Kumakabog ang kanyang dibdib, isang teenager ang umabot sa loob. Ang kanyang kamay ay nantatagilid habang hinahaplos ang mga piraso ng tela. Ang kanyang mga daliri ay yumakap sa isang bagay na malamig at metaliko, isang kupas na kuwintas. Ang kanyang semento ay may nakaukit na mga disenyo. Bago pa niya maeksamine ng husto, may isang tinig na nagbulong mula sa dilim, "Sino ang naglakas loob na guluhin ang aking pagtulog?" Nagnalitik sa takot, sila ay humarap sa isang anyo na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Isang maliwanag na multo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pangungulila. Ito ang multo ng matandang lalaki na minsan nang nanirahan sa bahay. Ang kanyang espiritu ay nahuli sa mundong ito dahil may hindi pa natatapos na gawain. Sa isang sandali, ang katahimikan ay bumigat sa hangin. Nasira lamang ng pagtibok ng kanilang mga puso. Pagkatapos, may isang malungkot na daing. Ang multo ay naglaho. Iniwan ang isang pakiramdam ng kawalan at pangungulila. Natakot, ang mga teenager ay tumakas sa bahay na nagkasundong hindi na babalik. Mula sa araw na iyon, ang iniwang bahay ay nanatiling hindi magalaw. Ang mga lihim nito ay nakabaon sa pagkakaluma ng mga pader nito. At naging isang kwentong may multo ang pagtatapat na ipinaabot sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.